Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Biglang umalingaw-ngaw ang bubong ni Mang Rudy sa malakas na pagbagsak. Ikinagulat ng lahat ng nasa loob. Si Sam, desperadong tumatakas para sa kanyang buhay mula kay Lucas, ay tumatakbo nang walang tigil sa mga bubungan. Sa kanyang pagkataranta, nawalan siya ng balanse at tuluyang bumagsak sa marupok na bubong, diretso sa higaan ni Gabo. Nakapagtataka dahil ilang sandali bago matulog, taimtim na nanalangin si Gabo sa Diyos na pagkalooban siya ng isang mapagmahal na kapareha na mahuhulog mismo sa kanyang mga bisig, at eksaktong iyon ang nangyari. Narinig ang ingay, agad na sumugod sina Mang Rudy at Pogoy at nakita ang duguang si Sam na walang malay sa kama. Maingat na binuhat ni Gabo ang dalaga habang si Mang Rudy ay nakatitig sa pagkabigla, nagtatanong, "Gabo, sino ang babaeng ito? Paano siya biglang napunta rito? At bakit mo siya hawak?" Bago pa man ito, tinambangan na si Sam ng grupo ni Lucas. Sa gitna ng walang tigil na putukan mula sa lahat ng panig, desperado siyang nakipaglaban upang makatakas. Sa kabutihang palad, may ilog na malapit, kaya tumalon siya mula sa tulay at lumangoy patungo sa kabilang pampang. Hindi siya natagpuan ni Lucas, kaya't iniulat niya kay Don Mariano na tiyak ng riddled ng bala si Sam at patay na. Ngunit tumanggi si Mariano na paalisin siya hanggat hindi nakukuha ang bangkay. Kaya't patuloy na tumakbo si Sam sa mga bubungan. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ikinagulat ng mga residente hanggang sa bumagsak siya sa bahay ni Gabo. Sa oras na iyon, ipinadala ng tiyahin ni Gabo ang kanyang mga kaibigan upang bumili ng gamot para kay Mang Rudy. Nalalong lumala ang sugat matapos niyang ipagsugal ang pera. Imbes na bumili ng gamot, sa labas, nagpapahinga ang mga kaibigan dala ang gamot. Habang sa loob, nangako si Mang Rudy kay Gabo na hinding-hindi na siya magsusugal muli. Pagkatapos ng kanilang usapan, nakahinga ng maluwag si Gabo at nahiga bago pa man dumating ang hindi inaasahang pagbagsak ni Sam. Ipinaliwanag ni Gabo sa kanyang ama na hindi ang pagsusugal mismo ang problema, kundi ang pagkawala ng yaman at pagpapabaya sa kalusugan. Nakita ang kalagayan ng ama, hinimok niya itong alagaan ang sarili at nangako si Mang Rudy na gagawin iyon. Samantala, walang kaalam-alam si Sam na mahina at kalawangin na ang bubong na kanyang tinapakan, agad itong bumigay. Sa mismong sandaling iyon, katatapos lamang manalangin ni Gabo para sa isang tapat at mapagmahal na babae, at si Sam ay bumagsak diretsyo sa kanyang mga bisig. Sa una, natigilan si Gabo, hindi makita ang mukha ng dalaga. Ngunit nang marahan niyang ipihit, natulala siya sa pagkabigla. Nakilala niya agad. Siya ang parehong babae na minsang bigla siyang hinalikan matapos makalaya mula sa bilangguan. Sinamantala ni Gabo ang sandali at marahang hinalikan ang walang malay na si Sam bilang tugon sa minsang ipinakita nitong pagmamahal, isang bagay na hindi niya kailanman malalaman. Ang malakas na pagbagsak ay nagpagulat kina Tikla at iba pa, kaya't agad silang nagtungo upang alamin ang nangyari. Dumating sina Mang Rudy at Bogart sa silid ni Gabo at nakita ang hindi pamilyar na dalaga na walang malay sa kanyang mga bisig. Inutusan ni Gabo si Bogart na linisin ang mga debris mula sa bumagsak na bubong habang maingat niyang inaalagaan ang dalaga. Sa pagkabigla, itinuro ni Mang Rudy at nagtanong, "Gabo, sino ang babaeng ito at bakit mo siya hawak ng ganyan?" Kalma ang sagot ni Gabo, "Ama, hindi ko rin siya kilala. Nanalangin lamang ako sa Diyos para sa isang mapagmahal na kasama at ibinaba niya siya diretsyo sa aking mga bisig sa pamamagitan ng bubong." Agad na nilinis ni na Bogart at ng iba ang silid
at maingat na inihiga si Sam sa kama. Sa mismong sandaling iyon, sa pilitang pumasok sa gintong lupa sina Lucas at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Sam. Ngunit agad na nalaman ng grupo ni Django na may mga mapanganib na dayuhan sa kanilang teritoryo, kaya't mabilis nilang hinarang ang landas ni Lucas. Mariing tinanong ni Django ang kanilang pakay. Mayabang na inutusan ni Lucas na tumabi siya, ngunit matatag na tumindig si Django, idineklara na sinumang papasok sa kanyang teritoryo ay dadaan muna sa kanyang bangkay. Sa galit, sinipa ni Lucas si Django at tinutukan ng baril, ngunit hindi nila namalayan na napapaligiran na sila ng napakaraming tauhan ni Django. Nagbabala ang mga ito na kung hindi agad palalayain ang kanilang pinuno, dudurugin nila si Lucas at ang buong grupo. Muling bumangon si Django, malakas na sinampal si Lucas sa mukha at mapanuyang tinanong kung saan napunta ang kanyang kayabangan. Inutusan ng mga tauhan ni Django ang grupo ni Lucas na agad ibaba ang kanilang mga armas. Wala silang nagawa kundi sumunod. Mariing binalaan sila ng mga tauhan ni Django na umalis agad sa teritoryo o tuluyang mawasak. Natalo at walang armas. Umatras ang grupo ni Lucas. Hindi na nakumpirma ang pagkamatay ni Sam. Ang kanilang pag-urong ang nagtiyak ng kaligtasan ni Sam dahil hindi na nila siya maaaring habulin. Pagbalik sa kanyang hideout, hinarap si Lucas ni Mariano na mariing nagtanong kung nasaan si Sam. Inamin ni Lucas na nabigo silang matagpuan siya. Ipinaliwanag na hinarang sila ng mabibigat na armadong puwersa ni Django. Galit na iginiit ni Mariano na dapat sanay natagpuan si Sam at naalis ang mga hadlang. Ipinaliwanag ni Lucas na ang pananatili roon ay tiyak na kamatayan dahil napakarami ng kalaban at mas makabago ang kanilang armas. Samantala, nagkamalay si Sam at sa pagbukas ng kanyang mga mata, nagulat siyang makita ang sarili sa hindi pamilyar na lugar. Wala siyang kaalam-alam na maingat siyang binuhat ni Gabo at marahang hinalikan habang siya'y walang malay. Nang magtanong siya kung nasaan siya, mahinahong ngumiti si Gabo, itinuro ang butas sa bubong at sinabi, "Miss, diretsong bumagsak ka sa butas na iyan, nahulog ka, at marahil ibinaba ka ng Diyos para sa akin." Sa nakita niyang si Gabo ang nagligtas, bahagyang ngumiti si Sam ng may ginhawa. Ang tagpong ito ay nagtatampok ng panalangin ni Gabo na natupad pagharap ni Django kay Lucas, pag-urong ng grupo ni Lucas, at pagkamulat ni Sam, pinagdurugtong ang kapalaran, tunggalian, at tadhana sa isang makapangyarihang punto ng kwento. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.